Pare, beer oh. Inabot ni Wade ang canned beer sa kaibigan. Agad na tinanggap iyon ni Nathan. He needed to drink badly. Thanks. Nasa azotea sila ng tahanan ng mga Arcega. Malalim lang gabi kaya't napakatahimik na ng village nila at maging ang bahay na yon. Ang tanging maririnig ay ang mabining musika na nagmumula sa kabilang silid. Pare, okay ka lang? Pukaw ng kaibigan. Inasyang tungga mo lang yata yung beer mo ah. I'm fine, he said. I just tried to calm down my nerves a bit. Wade chuckled. Mukhang alam ko kung bakit. Napabuntong hininga na lang siya at sumandal sa railings paharap dito. Ready to give up yet? Untag nito. You know very well that I can't. He sighed once again. At kahit na kaya ko, hindi ko gagawin. Batid niyang gustong-gusto na ni Wade na tumawa, pero pinipigilan lamang nito. Hanip ka talaga, pare. Kung alam lang ng balikong kapatid na patay ka talaga sa kanya. Napangiti siya. Salamat na lang talaga at eng-eng yung kapatid mo. Isang torpeng playboy at isang eng-eng na galit sa mga playboy. Napailing ito. May kinabukasan nga kayong dalawa. Napakamot siya sa batok. I just cannot tell her I've been in love with her almost right after we've met. You know your sister Wade, tiyak kahabulin ako nun ng latigo o kaya baril. Baka nga itak pa. Wade motioned to him to lower his voice. Huwag ka maingay. Gusto mo ba marinig tayo ni Sayan? Agad siyang nanahimik. Unti-unti napangiti ulit si Wade. Who would have thought that the daredevil Nate Arcade is afraid of a woman? She's not just any woman, bro. Glad to hear that you know that. He granted. Kung di lang sana pangit ang unang impresyon niya sa akin, baka hindi ganitong kalagayan ko ngayon. His supposedly friend did not even bother consoling him. I doubt it. Sa dami ng mga pinaiyak mong babae ng mga panahon yon, she still won't like you. Thank you for that very comforting thought, friend, he said dryly. Tinapik siya nito sa balikat. Kasalanan mo rin naman kasi. Sa lahat naman ng mga pwede mong gawin, ang inisin pa siyang napili mong diskarte. Alam mo naman, dakilang piko ng isang yun. But that was not my intention, he said helplessly. Ang hirap kasing ligawan ng kapatid mo. Di pa naman ako nakakapanligaw kahit kailan. Pumalatak si Wade. Oo nga pala, ikaw nga palang nililigawan. Pumikit siya at tumingala sa napaka-liwanag na buwan na bahagyang natatabunan ng bubong ng bahay niya. Kung titingnan, napakalapit lang niyon at tila ba kayang-kaya niyang abutin mula sa bubong na iyon. Pero alam niyang hindi. It reminded him of Sayan. Ngumiti siya ngunit maging siya hindi alam kung ano ang kalapakip niyon. Dumako ang tingad niya sa katabing terrace. Kanugnog-no ng isang silid kung sa nagmumula ang mga musikang pamilyar pa sa kanya. He would always fall asleep listening to that playlist, knowing they were the same song Sayan was listening to. Yes, she was his moon all right. Napakalapit lang ito kung tutuusin. Di lang magkatabi ang mga bahay nila kundi magkatapat din ang kanilang mga silid at terasa. Needless to say, he had built himself a terrace facing hers for the sole purpose of getting nearer her. But so far, all he got was her displeasure. Pare, ayoko sanang sabihin to pero sa tingin ko talaga, dapat mo nang itigil ang pagpapakyut mo. Kailangan mo nang kumilos, Nate. Anyway, pagkaraan. You cannot always ward off Sayan's suitor forever. Tandaan mo, hindi mo siya nababantayan 24/7. Before you know it, she has already fallen in love with someone else. May kung anong pumitik sa sentido niya. Like hell, mas mabuti pang mamatay. Paangil niyang sabi. Magpapakamatay ka para sa kapatid ko? Di makapaniwalang tinitigan siya nito. Hindi ang mga lalaking yun ang papatayin ko. Natawa na lang si Wade. Alam nito hindi seryosong kaibigan. Inakbayan siya nito sabay sabing, oh well, alam mo namang boto sa'yo ang buong angka namin. Sabihin mo lang at itatanin namin si Sayan para sa'yo. Thanks, man. But your support means nothing if she doesn't love me back. Tinungga niyang muli ang laman ng canned beer na hawak. Nanahimik na lang din si Wade. I was trying to disappear but I got lost in your eyes now. You brought me down to size now. I'm almost alive. Kanta ni Sayan sa loob ng kanyang silid. Walang kamalay-malay sa mga pangyayari sa labas ng kanyang sariling mundo. Pansamantala siyang tumigil sa pagtipa sa keyboard ng laptop niya para sabayan ang paborito niyang kanta.
Nasa gilid siya ng malaking kama katabi ng night table kung saan naroon ang table lamp na tanging nagbibigay liwanag sa silid na iyon. Nang matapos ang kanta, bumalik siya sa pagsusulat. Saan na ba ako? Binasa niya ang huling pangungusap na nakasulat sa screen ng laptop niya. Pinikit niya ang mga mata pagkatapos ay sinubukan dugtungan iyon sa isip. Sa sandaling binuksan niya ang mga mata, nagsimula siyang magtipa. There was something about this man that is alarming her, but all he did was stand there and look at her squarely. Why was she so uneasy under his stare? But why the hell couldn't she take her eyes off those magnificent dark blue eyes? Oh no, wait. She thought and erased the last 3 words she typed down. Why dark blue? I hate blue-eyed guys. I like eyes like obsidian more. Pero bakit nung ipikit niya ang mga mata para i-visualize ang bidang lalaki, nanatiling bughaw ang mga mata nito? Obsidian! Damn it! Sa inis, sinara na lamang niya ang computer at pinatong yon sa night table. Masyado na siyang distracted para magsulat. Padalag siyang humiga sa kama at hinayaang lamunin ng kantang kasalukuyang tumutugtog mula sa MP3 ng cellphone niya. There's someone out there for me. I know she's waiting so patiently. Can you tell me her name? This lifelong search is gonna drive me insane. Sabi sa lyrics ng kanta. Napabuntong hininga siya habang nakatitig sa kisame. There's gotta be someone out there who's meant for me. Kausap niya sa sarili. Ano pa bang pinagagagawa niya? Hurry up and show yourself. I want to fall in love soon. Idiot, where are you? Umihikab na lumabas si Sayan patungo sa terrace ng kanyang silid. Kagigising lamang niya at hindi pa siya nagmumumog o nagsusuklay man lamang. 10:00 na kaya't sigurado siyang wala na siyang madalat ng tao sa ibaba ng bahay. Controller ang papa niya sa isang malaking manufacturing firm, samantalang chief engineer ang kuya niya sa construction company na pinagtatrabahuhan nito. Ang mama naman niya aktibo sa mga charitable works. Oo, siya lang ang dakilang tambay sa kanilang mag-anak. Psychology graduate siya, pero mas pinili niya ang magsulat. College student pa lang siya, kumikita na siya sa pagsusulat ng kung ano-anong children's book, prosa, love stories, etc. Good morning, Sai. Tumigil siya sa pagkusot ng isang mata at tiningnan ng lalaking nagkakape sa kabilang terrace. Nathan? Umupo siya sa naraong silyang bakal at ipinatong ang laptop sa mesa. Magsusulat ka na agad? Puna ng binata. Mag-almusal ka muna. Mamaya na. Aniyang hindi man lamang lumilingon dito. Lumapit ito sa balustre ng terrace nito, hawak ang isang tasa ng umuusok na kape. Masama ang magpalipas ng gutom, Sai. The aroma of his coffee was getting to her. Nakakaengganyo ang amoy niyon. Kumalam tuloy ang sikmuran niya at lumikha ng ingay. Napatingin siya nang wala sa oras dito. Narinig kaya nito iyon? The easy smile on his lips told her what she needed to know. Why don't you come over here and join me? Naparami ang niluto ko eh. Sayang naman kung walang kakain. Natural magdadalawang isip siya. Tinatamad siyang maghanda ng sariling pagkain at maigi para sa kanya ang imbitasyon nito. Kaya lang kasi, hindi ba dapat galit-galit kami? Hindi naman kita aasarin. Promise. Tinaas pa nito ang kanang kamay. She smelled something fishy about the whole situation. Parang suspicious? Bakit ang amo mo yata ngayon? Anong binabalak mo? I am not skimming anything. He countered defensively. Binilin ka lang sa akin ng mama mo dahil nalilipasan ka daw ng gutom kapag tinatanghali ka ng gising. May sasabihin pa sana siya pero inunahan siya ng tiyan niya. Gumawa ayaw ng malakas na ingay na para bang pinatatahimik na siya at inuutusang tanggapin na lang ang alok ni Nathan. Tiyan muna bago pride. Hindi ba't yun ang prinsipyo niya? Hindi nga lang halata sa kanyang pangangatawan. Sige, tatanggapin ko na ang alok mo. Lumapit siya sa balustre ng teres at tumungtong doon sa laking panggigilalas nito. Binalansa niyang sarili habang nakatayo doon. What are you doing? Anas nito. Tatawid, ano pa ba? For someone as adventurous as he was fretting a lot. His terrace was more or less just a meter away. Kayang-kaya niya natalunin iyon. With one big leap, she made it to the other side but she could not stop her body from advancing still. Nanlaki ang mga mata niya. Mabuti na lang at nasalo siya ni Nathan bago pa man siya mahulog ng tuluyan.
Damn, woman! She heard him say against her hair. Dama niya ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Do you have a death wish or something? Ngayon ko napatunayang may maluwag kang ang tornilyo dyan sa ulo mo. Bahagya niya tong itinulak para makita ang mukha nito. Why are you so worked up? Wala namang nangyari You caught me. At kahit na hindi, makakaya ko pa rin gamitin ang paa ko para hindi ako bumagsak. Magandang reflexes ko, no? He sighed. What am I gonna do with you? Ano pa? E di ang pakainin ako? Sagot niya, kahit nahalatang ang sarili lamang nitong kinakausap. At Nathan? Masyadong malapit ang mukha mo. Lumayo ka nga? Ha? Di naman Kahit sang planeta ka pumunta, malapit ang isang tangkal. Tinulak niya ang mukha nito palayo sa kanya. Nang ibaba siya nito, agad siya nitong giniya sa naroong mesa kung saan nakahain ng mga niluto kuno nito. Fried rice, sausages, fried eggs, bacon at pork cutlet. Mukhang naparami ang luto mo Nausal niya. Kasya yata sa 5 tao ang inihanda mo. Tahimik lang nitong lagyan ng kanin ng plato niya. Something is really off here, she mused. Pero mamaya na siya mag-iisip. Mahirap paganahin ng utak kapag ganitong gutom. Ni sa hinagap hindi niya naisip na darating ang araw na to kung saan magkasama silang mag-aalmusal ni Nathan Arcade nang hindi nag-aasaran. But they were not getting friendly either. Tahimik lang to kaya nanahimik din siya. Pero napapansin niya, panay ang sulyap nito sa kanya. Nanansya marahil. After all, ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumipas ang 10 minutes na hindi sila nagbabangayan. What? Tanong niya rito nang mahulitong nakatitig sa kanya. Tapos na tong kumain habang siya nasa kalagitnaan pa. Ayaw man niyang aminin, tinablan siya ng mga titig nito. Here in broad daylight, she could vividly see the dark blue color of his eyes. Noon, napag-alaman niya, half Australian ang ina nito kung saan ito nakuha ang katangiang iyon. Naisip ko lang, anito, do you always look like this in the morning? She rolled her eyes heavenward. Magulo ang buhok, may muta at parang sabog. Oh, bakit? Alam niya ang eksaktong itsura niya. Lagi siyang nakakatulog na naka-ponytail, kaya pagising niya wala na yun sa ayos. Magulo at maraming hibla ang kumawala sa pagkakatali. She knew she looked quite a fright but she did not care. Dinampot niya ang tasa ng kape at nilalayon sa bibig. You look cute. Muntik nang tumapon ng kape niya sa sinabi nito. Wag mo nga akong asarin. Tinakman niya ng galit ang kakaibang kilabot na lumitaw na lang bigla sa loob-loob niya. Shit, it was not fair. Eto siya, hindi pa naliligo at tila hinahabol ng suklay ang buhok. Samantalang itong walang hiya, ang bango-bango, bagong ligo at fresh na fresh ang itsura. Hindi kita inaasar. Seryosong sabi nito. She was so sure he was lying, but when she looked at him, she was confused. Soft eyes stared back at her and made her feel warm inside. Hindi man niya gusto may kung anong bumabangon sa dibdib niya. Kinikilig ba siya? Isang malaking tili ang sagot ng utak niya. Hindi siya pwedeng kiligin sa impaktong ito kahit ano pa ang mangyari. Magiging isang malaking katatawanan lamang siya sa panin nito. She would rather die. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. In case hindi mo pa nahahalata, Nathaniel? Hindi uubra sa akin ang pagpapakit mo dyan dahil hindi kita type. Kitang-kita niya kung paano ito natigilan. Napahinto rin tuloy siya sa pagtuya dito. Sa hindi malamang dahilan, she turned uneasy. She had this nagging feeling inside as she gazed at those blue eyes of his. Ngayon siya nang hihinayang na hindi siya marunong bumasa ng emosyon sa mata ng iba. Maybe I hurt his feelings somehow, she thought. Playboys are egoistic after all. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang bigla itong tumayo. Madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Napikon yata. Inilang hakbang nito ang pagitan nila at hinawakan ang magkabilang gilid ng inuupuan niyang silya bago pa man siya makagalaw. What are you doing? Pagtatapang-tapangan niya kahit na nga ba nagpapanik ng kalooban niya. Shit! Ni hindi nga siya makahinga ng ayos. Kinikilit din na mabango nitong amoy ang ilong niya. Hindi ito sumagot sa halip, tinitigan lamang siya ng matiim. Did he really have those silver streaks in his eyes all this time? Bakit ngayon lamang niya yun napansin? Now not is the time for that, idiot. He is freaking angry. Her mind screamed. Nanlaki ang mata niya nang biglang bumaba sa kanya ang mukha nito. He was going to kiss her, as in now.
Mabilis siyang napapikit ng mariin. Hindi pa ako nagtutoothbrush. Lumipas ang ilang sandali pero wala siyang naramdamang kahit na ano. Ha? Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at bumungad sa kanya ang nakangising mukha ni Nathan. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. You lied! Anitong kumikislap pa ang mga mata. Hindi mo ko tinulak, ibig sabihin, gusto mong halikan kita, tama ba ako? Napaawang ang labi niya sa ginawa nito. Makahalata mo rin ang excitement sa dinig nito. Nagsimula siyang tumili sa pagkayamot, pero napigilan nito iyon nang halikan siya nito sa noo. Bakit mo ako hinalikan? Tinampal niya ito sa dibdib, pero ni hindi man lang ito natinag. The bastard chuckled. Halik na ba ang tawag mo doon? Tinampal niyang muli ito. Aray ko! Manyak! Alam mo, Sayan, hindi pa rin to lumalayo sa kanya. Hawak pa rin ito ang sandalan ng inuupuan niya. And damn! She could feel the heat radiating from his body. Kahit anong gawin mo, hindi kita titigilan hanggat hindi ka... Bigla itong natigilan. Hanggat hindi ano? Kunot noong tanong niya. Hanggat hindi ka nagkaka-boyfriend. Yun! Tinaasan siya nito ng kilay. Titigilan mo na ako kapag nagka-boyfriend ako? Halatang nagdalawang isip ito bago sumagot. Oo! She eyed him suspiciously. Biglang umisi ang kulugo. Paano pala ako maging boyfriend mo? Magbibigti ako. Mabilis niyang sagot. It's either that or I will kill you. But before that, ilayo mo nga muna yung pagmumukha mo. Huwag mo nga ipagduldulan sa akin yan. Naiiling na bintawan nitong upuan niya at tumuwid ng tayo. Madali lang naman ang problema mo, Sai. Alin? Gusto mo ng boyfriend, hindi ba? Eto ko. He opened his arms wide. Willing na willing. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay sabihin, Nate? Pinilit nitong magboses babae at ang sagwa ng resulta. I love you, Nate. Matagal na. As in. Nahihiya lang ako magsabi dahil masyado kang gwapo. Aray! Oy, Sayan ha, masakit yon. Hinampas kasi niya ito ng tray sa balikat. Pero imbes na humingi ng paumanhin, hinampas lang ulit niya ito. Abuso ka na, Sayan ha, Porke ano? Hamon niya. Napakamot ito sa batok. He looked at her sheepishly and damn if he was not cute. Dala ng inis sa sarili dahil napansin niya iyon. Hinampas niyang muli ito. Huwag ka nga magpa-cute, Nathaniel. Tili niya. Ano na naman? Defensive na anito. Hindi ko na kasalanan kung nakukuitan ka man sa akin. Natural charms ko to. Di naman ako nag-e-effort. Si Lord ang pagalitan mo. Lumagapak muli ang tray.